Sa sobrang tindi ng tinatamo ni Sukuna sa napakatagal na nangyayaring laban na ito, nakakasurvive na nga lang ba si Sukuna dahil sa plot armor o nakakasurvive ba siya sa tindi ng paggamit niya at sa expertise ng pag-utilize niya ng Binding Vows? Dahil napakarami din ang nalilito sa mga ginagawang exchange and trade-offs nitong si Sukuna na kumbaga napaka-unfair daw na ginagawa niyang Binding Vows. Pag-uusapan at tatalakayin natin yan ng himay-himay at detalyado sa video na to, which will include chapter 236 up to the latest chapter na panggagalingan ng konteksto ng ating mga pag-uusapan. Bago ang lahat, ano nga ba ang isang Binding Vow? Ang Binding Vow ay isang contract na nagagawa through cursed energy na kung saan ay mag-give up ka ng isang disadvantage para makapag-gain ka ng isang equal advantage. Ang Binding Vow ay pwedeng i-conduct sa gitna ng dalawang sorcerers at pwede ding i-conduct through oneself o sa pamamagitan lamang ng iyong sarili. And guys, this is the real deal dahil kapag binrake mo ang contract sa isang Binding Vow ay magsasuffer ka ng isang napakatinding repercussion or ng isang severe consequence. Na dahilan kung bakit maging ang dalawang pinakamalaking villains sa loob ng Jujutsu ay hindi binabalak o hindi man lamang tinangkang sirain ang kontrata sa loob ng Binding Vow. And up to the latest chapter, wala pa tayong nakikitang kahit na sinong bumabasag ng Binding Vow at hindi natin alam kung ano ang tinatawag nilang consequence na yun. Pero ngayon simulan na natin ang pinakaunang Binding Vow na ginawa ni Sukuna sa laban nila ni Gojo Satoru. Nakita naman natin na sa pamamagitan niya ng World Cutting Slash ay nagawa niyang patayin ang The Strongest. Pero tulad nga ng nasabi, kapalit ng advantage na yun ay meron naman itong kaakibat na disadvantage. Ang advantage na nakuha ni Sukuna ay nagawa niyang makapag-launch ng isang instantaneous or immediate na pag-deploy ng kanyang World Cutting Slash na gumulat niya kay Gojo Satoru. Pero kaakibat naman nun ang disadvantage na ngayon ay kakailanganin niya nang i-maintain ng kanyang hand seal at banggitin ang kanyang kumpletong chant na Scale of the Dragon, Recoil, and Twin Meteors para ma-deploy ang kanyang World Cutting Slash. Na nakita naman natin na na-figure out ng mga Jujutsu Tech Sorcerers at nagawa nila ng paraan kaya ngayon ay hindi na ma-deploy ni Sukuna ang kanyang World Cutting Slash dahil disabled na nga ang parehong kaliwa niyang kamay at hindi niya na magagawa ang hand seal na isa sa naging requirement na dahilan ng ginawa niyang Binding Vow. Ngayon dumako naman tayo sa Binding Vow na ginamit ni Sukuna nang nakipaglaban na siya kay Yuji Itadori. Nakita natin na matapos ngang makapagland ni Gojo ng dalawang consecutive na Black Flashes ay nagawa niyang ma-recover ang kanyang reverse curse technique. However, pagdating kay Sukuna, nagawa ni Sukuna na makapagland ng 5 consecutive Black Flashes pero hindi niya pinili na ma-recover ang kanyang reverse curse technique but instead, pinili niya na ma-recover ang kanyang incomplete na domain. At hindi lamang yun, ginawa niya pa ng isa pang Binding Vow ang kanyang mismong incomplete na domain na yon. Dahil alam naman nating lahat na ang domain expansion ni Sukuna na ang Malevolent Shrine ay wala ang isang physical na barrier na extend naman niya ang range nito. Subalit dahil nga sa napakatindi ng sitwasyon at ng pinch na kinalalagyan niya way back sa previous chapter, ay napilitan siyang mag-create ng isang physical barrier sa loob ng kanyang domain kapalit ng pagbibigay ng access sa mga living beings na makapasok sa loob ng kanyang barrier technique. At hindi lamang yun para makompleto ang principle ng pagkakaroon ng equal advantage and disadvantage, nilimitahan niya pa ang paggamit ng kanyang incomplete domain sa duration ng 99 seconds lang. Sa pamamagitan ng pag-utilize ng parte ng kanyang utak na hindi na damage ng Unlimited Void at sa pamamagitan ng pagbibigay ng escape route sa mga kalaban, kapalit ng pagkukulong naman sa mga kalaban na nasa loob na nito, ay nagawa niyang ma-maintain ang output ng kanyang domain expansion pati na ang range nito. Matapos ang paglatag nitong si Sukuna ng kanyang incomplete domain na yon ay nagkaroon siya ng isa na namang Binding Vow. Nabanggit na magagamit lamang nitong si Sukuna at mabubuksan niya lamang ang pinto ng kanyang furnace kung sakaling nagamit niya ng ingredients na ang cleave at ang dismantle. However, hindi magiging sapat ang speed at ang range ng kanyang firepower mula sa furnace kung ikukumpara ito sa range at speed ng kanyang slashing attacks. Dahil dito ay nag-create ng isa pang Binding Vow si Sukuna na kapalit ng additional speed at additional range na kapareho ng speed and range ng kanyang slashing attacks, ay mawawala naman siya ng abilidad na gamitin ng kanyang furnace or ang kanyang fire arrow na ito sa multiple targets outside of his domain. Now let me clear this to you guys. Hindi inalisa ng abilidad si Sukuna na gumamit ng kanyang furnace on multiple targets. Binigyan lamang siya ng limitasyon na kung saan pwede niyang gamitin ang kanyang furnace on multiple targets kung sakaling sila ay nasa loob ng range ng kanyang domain
Subalit kapag nasa labas na ito ng range or kapag hindi siya gumagamit ng domain expansion, ay hindi niya pwedeng gamitin ito on multiple targets. Knowing na ito nga ang ultimate move nitong si Sukuna na tinatawag nga niya ang kanyang instantaneous obliterating attack na may abilidad na i-incinerate, durugin, sunugin ang kahit na anong particle na nasa loob ng kanyang range, napakadaya at napakalakas nito. Nabanggit na ang insta-kill move na ito ay dulot at bunga ng isang binding vow na hindi pa nare-reveal sa kwento. So far, yun pa lang ang mga nagagawang binding vows ni Sukuna, pero kung isasama pa natin ang iba pang mga binding vows na nagawa niya pre-fight or bagong naging laban sa Shinjuku, maisasama natin dito ang sekretong binding vow na ginawa nitong si Sukuna at ni Yuji sa pinakaunang season pa lang na magkakaroon ng abilidad si Sukuna na ikontrol ang katawan ni Yuji within 1 minute sa pamamagitan ng pagbanggit ng salitang Enchain. Kapalit nito, inalisan nitong si Yuji ng permiso itong si Sukuna na saktan or patayin ng kahit na sinong kakilala at kaibigan na malapit sa kanya. However, knowing Sukuna napakatalino, napakatuso, lumipat siya ng vessel. Ngayong nakay Megumi na siya, hindi niya na kailangang sundin ang ginawa nilang binding vow. Dahil ang binding vow na yon ay naka-encrypt lamang ng vessel niya pa ay si Yuji. So basically, hindi naman talaga actually plot armor ang nangyayari para sa King of Curses and napaka-fair naman talaga ng trades na ginagawa niya. It's just that kailangan natin ng mas matinding reading comprehension at deeper understanding sa kwento para makita ang bagay na yon. And also kaya nagiging napakalaki ng edge nitong si Sukuna kumpara sa mga Jujutsu Tech sorcerers, lalong-lalo na sa paggamit ng binding vow ay dahil sa napakataas nga na intelligence niya. Napakatagal na din ng kanyang experience dahil nabubuhay na siya for hundreds of years. And also dahil sa kanyang unusual body na meron nga siyang 4 na kamay, may 2 bibig at napakarami pang kakaibang parte na hindi katulad ng isang normal na tao, mas nagkakaroon siya ng advantage sa paggamit ng binding vows tulad na lamang ng kung papansinin natin na pagbanggit ng chants at pag-create ng mga hand seals para makagamit ng iba't ibang mga techniques dahil isipin nyo, hindi niya na kailangang magkaroon ng trouble sa paggawa nun dahil napakadami niya nun. Kung ikukumpara sa isang normal na tao na meron lamang bare minimum para ma-meet ang mga requirements na tulad ng ginagawa niya na meron lamang 2 kamay at 1 bibig. And as of the latest chapter, ano sa palagay niyo mangyayari? Kaya bang talunin ni Gota or ng kombinasyon ng katawan ni Gojo at ng utak ni Yuta Okutsu itong si Sukuna na deeply injured na? Or may clutch pa ba nitong si Sukuna ang laban na ito sa pamamagitan ng pag-utilize ng kanyang unlimited na mga binding vows? At this point, kailangan na natin siyang tawagin na King of Binding Vows nang dahil sa ginagawa niya. But what about you guys? I wanna hear your opinions as well. Para sa inyo, fair ba ang ginagawang trades nitong si Sukuna at meron ba itong kahit na anong butas na hindi nagawa ng paraan ni Gege Akutami? Be sure to put that in the comment section below para makapag-share pa tayo ng ideas sa buong Jujutsu Kaisen community. If you enjoyed watching this video, be sure to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button para sa mas marami pang Jujutsu Kaisen contents, especially sa mga spoilers and full chapter reviews. Also, don't forget to follow our Facebook page at ang ating official TikTok account. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.